Purihin si Yahweh. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ni Yahweh ay dapat purihin. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ni Yahweh pupurihing tunay. Siya'y maghahari sa lahat ng bansa, lampas sa langit ang pagkadakila. Sipuning sablang kanwanan, usukuke kang panjang, batis ning kapakalulwan, sukat kang parangalan. Ituro mo kung ikanta, karinggalening banwa, kilubling ke kang iglesia, purian kang alalangga, ketiitas kong gaman, kante kamalikapu, paikarang kasagino, iras king harapan mo. Segip na kung Jesus anuan, niyang tigulan ning kawan, binayad na gayang banan, hingga kong kaligtasan. O Diyos karagulkutan, eka bayaran, yanunay ingalipan, harapan ng Panginoon. Aking pusong balisa, kapusang nekekaya, at layon tatakan nepa, king tatak makabanwa. Amen. Nanalangin tampo. Ginoo pupurian dakat pasalamatan king kaurasan ni king kayabakan Lord na binyam mo karing balang meton kaya kami para makapagpuri at makapagpasalamat kami karing sablang bagay na pagkalob mo kaya kami. Salamat Lord karing anak mo na misan pa Lord makapanigaral karing kaya kang amano at panandaman mi kaya kang presensya. At Lord ing magsalita ngeni, puspusan me Lord king kaya kang kabyasnan para Lord ing mensaheng buri mong iparas kaya kami. Deni magamit laking kaya kaming biye. At kabang susundo mi Lord ing mag-worship mi kaya ka. I-bless mo Lord ing balang metong. Ngipin ka akong panalangin kalagyan ng Jesus. Amen. Good morning po. Good morning po. Sabi na po ni kanta, Jesus, we're living for your name, we'll never be ashamed of you. And our praise, all we are today, take it all, take it all. Igulisak tamo po, king kaya tamo ginuitan na, Lord, take it all. Take all our praises, accept our praises because you deserve all of it. And we praise your mighty holy name today. Because the world cannot fill us. Only you. Only you. Purihan tayo po yung kakatamang Ginoo. Let's worship the name of the Lord. We sing searching the world. Searching the world, the lost will be found. In freedom we live, as one we cry out. You carry the cross, you died and rose again. My God, I only ever give my all. You sent your son from heaven to earth. You deliver us all, it's eternally heard. And answer for truth, and all upon us you. My God, I only ever give my all. And Jesus, we're living for your name. Would never be ashamed of you. Oh, 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 it's our praise, and all we are today. Take
sent the Son from heaven to earth. You deliver a song that's eternally heard. And I search for truth and all I found was you. My God, I only ever give my all. And Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. It's our praise and all we are today. Take it all. Take it all. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. It's our praise and all we are today. Take it all. Take it all. Running to the one who is sublime, following the shining light. In your hands the power to save the world, my life. Running to the one who is sublime, following the shining light. In your hands the power to save the world, my life. Let's lift our hands for the Lord and worship Him. As we sing, Jesus, we're living only for your name. And Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Whoa, it's our praise and all we are today. Take it all. Take it all. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. It's our praise and all we are today. Take it all. Take it all. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. It's our praise and all we are today. Take it all. Take it all. Take it all. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, we worship you. Tanggapin mo, Panginoon, ang bawat papuri na inaalay namin sa iyo ngayon. Tanggapin mo ang aming mga buhay bilang papuri sa iyong banal na ngalan. Panginoon, tunay nga na napakasarap sa pakiramdam ang mamalagi sa iyong presensya. At ito'y nararamdaman namin ngayon sa pagising pa lamang namin sa umagay. Ikaw ang aming nakasama sa bawat pagsubok na aming pinagdaanan. Ikaw ang kumalinga sa amin. Ikaw ang naglingap sa amin. At noong unay, akala namin ay we cannot overcome the spirit of fear of what this pandemic is giving us. We thought that we cannot overcome the pandemic, but dahil sa kabutihan mo, Panginoon, narito kami. Ang mga bagay na akala namin na hindi namin napagtagumpayan namin dahil sa iyo. Kaya tunay nga na mapurihan ang iyong pangalan sapagkat ika'y napakabuti. At ang lahat ng ito, ang aming mga buhay, para lamang sa iyo. Tanggapin mo ito, Panginoon. Tanggapin mo ang papuri namin sa iyo.
Dakilang Diyos, aming Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Tunay nga na napakabuti ninyo. Ang inyong pag-ibig ay walang hanggan. Pag-ibig na punong-puno, Panginoong Diyos, ng mga pagsasakripisyo. Kung saan alang-alang sa amin ay inyong inihandog ang inyong buhay. Salamat po, Panginoon, sapagkat ito rin ay pag-ibig na walang kondisyon. Dahil sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming mga kasalanan, tuloy-tuloy pa rin, Panginoong Diyos, ang inyong pag-ibig. Nanatili kayong tapat kahit na minsan kami hindi nagiging tapat. Kaya, Panginoong Diyos, salamat po. At ngayon, ang araw na ito ay aming inilalaan lamang para sa inyo, Panginoon. Kasama ng aming buong buhay, ang aming puso, ang aming kaluluwa, maging ang aming isip, Panginoong Diyos. Nawa ang aming pagsamba sa araw na ito ay maging mabangong handog, Panginoong Diyos, na inyong tatanggapin. Panginoon, maraming salamat po sa mga araw na nagdaan. Pagpapala, kagandahan ng buhay ang siyang inyong ipinagkakaloob sa inyong mga anak sa kabila ng ang mundo ay patuloy pa ring nakakaranas ng krisis. Salamat, Panginoon. Hindi ka nagkulang kailanman sa amin. Kahit na ang mga pagsubok na aming nararanasan, hindi namin, Panginoong Diyos, maaaring sabihin ito'y mga pahirap at pasakit ang siyang tanging dala sa amin. Bagkus kinikilala namin ang inyong makapangyarihang gawa, ang inyong soberenya, na kung saan maging sa mga ito ay kumikilos ka upang kami palakasin, upang kami patatagin sa aming pananampalataya. At ganun din, Panginoong Diyos, kami lalong mapalapit sa inyo, sapagkat yon ay mga pagkakataon na kami dumudulog sa inyo, Panginoong Diyos, sa bawat sandali ng aming mga buhay. Kaya salamat po. At maraming salamat din sa pagkakaloob mo ng buhay, kalakasan sa aming mga kapatid na nagdiwang ng kanilang kaarawan at patuloy pang magdiriwang, Panginoong Diyos, sa mga araw na darating. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng aming diakonisa. Salamat sa inyong pagkalinga. Salamat sa inyong pagkakaloob sa kanya ng isang buhay na kalugod-lugod, O Diyos, sa inyong harapan. Salamat sa mga kaloob mong biyaya na siyang kanyang patuloy na nararanasan at maging sa mga spiritual gifts, Panginoong Diyos, na kanyang ipinagkakaloob ng matapat ang kanyang katalinuhan, ang kanyang lakas, ang kanyang pananampalataya. Panginoong Diyos, pagpalain mo po siya sa mga araw pang darating ng kanyang buhay. At patuloy mo siyang gamitin, O Diyos, sa inyong iglesia. At naniniwala ako, Panginoong Diyos,
na marami pang bagay at pagpapala ang kanyang tatanggapin mula sa inyo. Panginoon, dinadalangin din namin ang inyong anak na gagamitin sa umagang ito. Puspusin mo siya ng inyong banal na Espiritu. Panginoong Diyos, ikaw ang siyang mangusap sa kanya upang ang kanyang mga salita ay maging pagpapala sa bawat isa sa amin na sasamba sa inyo, makikinig ng inyong mga salita. Panginoon, pagpalain niyo po ang simbahang ito. Patuloy nawa, O Diyos, ang maghari ay ang inyong kapangyarihan, ang inyong pag-ibig, at ang inyong habag, Panginoong Diyos, ang maranasan ng lahat. Panginoong Diyos, sa akin ding ipinapanalangin sa inyo, nilalapit, O Panginoon, ang aming kapatid na si Miko. Ihanda niyo po ang kanyang katawan, Panginoong Diyos, para sa kanyang pagharap sa isang panibagong hamon ng kanyang buhay. Siya po ay mag-undergo ng radiation. Panginoon, palakasin mo ang kanyang katawan at sa pagkatapos ng kanyang session, Panginoong Diyos, nasaan namin mula sa inyong habag, sa inyong pag-ibig at kapangyarihan, ang lubusang kagalingan para sa Kanya. Kasama ng iba pang mga kapatid namin, Panginoong Diyos, na nakakaramdam ng mga karamdaman, ng sakit sa kanilang katawan. Panginoon, ang inyong kapangyarihan ang siyang dumaloy nawa sa kanila upang tanggapin nila ang kagalingan. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Patuloy na ang inyong pangunguna at ang inyong pagliligtas sa buhay ng inyong mga anak, dito man sa simbahan, sa tahanan ng aming mga kapatid at sa ibang dako ng mundong ito, ay maranasan kanila bilang Diyos na buhay, makapangyarihan, na kumikilos upang ang kanilang buhay, Panginoong Diyos, ay maging pagpapala, hindi lamang sa inyo, kundi pa naman sa buhay ng marami. Amin ding ipinapanalangin ang aming council meeting namaya, Panginoong Diyos, nawa ang maihayag ay ang inyong kabutihan at ang aming makita, maintindihan, Panginoong Diyos, ang inyong mga ibig mangyari, ang inyong kalooban para sa iglesyang ito at ganun din para sa inyong mga anak sa iglesyang ito. Maraming salamat po, pagpalain niyo po ang bawat isa at higit sa lahat, O Diyos, ang pagsambang ito. Nawa, maramdaman ka namin, maranasan, at mapuno ang aming puso ng kagalakang nagmumula sa inyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. In giving, done in receiving. Daptan tamo po yung pamanay.
Kilala namin ang inyong kabutihan, siyang dahilan, Panginoong Diyos, upang matamo namin ang kagandahan ng buhay at ang kasaganahan. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Tanggapin niyo po ang aming pasasalamat kasama ng mga andong na ito at inyong pagpalain upang patuloy na magamit sa inyong iglesia sa lugar na ito. Panginoong Diyos, sa akin din ipinapanalangin na ang inyong mga anak sa inyo ay nagmamahal ng tapat at nagkakaloob, Panginoong Diyos, hindi lamang ng kanilang buhay. Pagpalain mo sila. Sa kanila ay buhos mo ang masaganang pagpapala. Maraming salamat po. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pamamasa po king banal na kasulatan, mayayakit siya po king 1 Peter chapter 4 verses 7 ang gaya pong 11. Ang mabuting pangangasiwa sa kaloob ng Diyos. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Buksan ninyo para sa isa't isa ang inyong mga tahanan at gawin ninyo ito nang hindi mabigat sa loob. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos, upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Ibanwa ng tamo po karing Ama ng may basa. Kimpong life ng Hana or Ana niya po. Madakal a panahon na mga gaya king Ginong Diyos uling ating niyang kayaduanan. Pero ketang panahon ay ito, ihana patuloy na linapit ka king Diyos, megpuriya at king 1 Samuel chapter 2. Ikita mo itang awit ng pasasalamat ng Hana. Kaya karin ko mas lalong may inspire na despite karang eganaganang pagdalanan tamo, despite na ning pandemic, despite na ning problema or ning minsan manandaman tamong kalungkutan, lagi nang sasabihan, Lord, na iyo at suya ka rin para mamiyang kapasnawan karang kaya katamo pong pilubluban. At nung ihano, yung sinabi na pengako na kang God,
i-Samuel, na kapag may kaanak ya, i-offer ni i-Samuel kaya. Ne po, ako naman, pengako ko kang Ginoo na habang mabibiye ko, patuloy na samban ke, patuloy na puriyan ke, at lagi kong pagnasan, na lagi ke sanang akayabe, king kanako pong pamibiyebe. So sana po, ingdalit ay ni, nung makananuya pong sinawop ka na ako, nung makananuya pong mengusap ka na ako, makantaya mo rin pong mag-working Holy Spirit para mangusap po kaya kayo at aso pantanangan po king kaya katamo pong spiritual na pamibiyebe. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper.
Salamat po, Jo Kanisa. Kalugod ni Jo Kanisa, ketang malagong dalit. Mipuriya po yung ginong Diyos. Masayang Bayton. Happy birthday, Jo Kanisa. Matula ko pong mamarap kay kayo ngeni bilang pasalamatan kay Ingino. Yako intinubunda bilang kayang mensahera. Ngeni pong month of October, November, pagselebran tayo ang stewardship, ang pagiging katiwala. Salamat po, metong ko kareng mihatasan. So, yung kakatamo pong teksto agamitan, yapin in 1 Peter chapter 4, verses 7 to 11. Basan kaya pong pasibayon. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo at panatiliing malinaw ang inyong pag-iisip upang makapanalangin. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ang pumapawi ng maraming kasalanan. Buksan ninyo para sa isa't isa ang inyong tahanan at gawin ninyo ito ng hindi mabigat sa loob. Impong key verse in verse 10. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa. Ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Manalangin tapo. Kaya kaming Ginong Diyos, pasigayon mo pupurihan at pasalamatan. Salamat Ginoo kaniting malagong oportunidad, din kaya kang amano o Lord, ilaring kaya kaming pimula-bulayan. Lord, gawan ming mayap papanasbuking kaya kang anak, ating sablang makaramdam o Lord, gawan mo lang mayap at tagapakiramdam at tagatupad ka rin kaya kang amano, bang kanita Ginoong Diyos, imbiyeming IT, maginyang mabiya patutuo king kaya kang arapan at karen kalupaming tao. Mabiyemi Ginoo, ing kaya kang mayap, ing kamata sa papuri at pasalamat at pabalmegi no in kaya kang banal na espiritu. Amen. Tunay po na napakadakila at mabiyaya ang ating Diyos. Sapat ang kanyang biyaya para sa lahat. Impong may basang teksto, it speaks about stewardship. Nga na, tagubilin niya na gamitin para sa kapakinabangan ng lahat ang mga biyayang kanyang kaloob. Ang temang ating pagbubulay-bulayan o pagninilay-nilayan ay be a fruitful steward. Lagoya po, be a fruitful steward. Maging mabiyayang, mabungang katiwala. Be fruitful to what God has entrusted you. Ang katangian ng mabungang katiwala ay mabunga ang paglilingkod. Kaya po miyaliwaing stewardship ang poing servanthood. Pagiging katiwala ay isang paglilingkod sa Panginoon at sa kapwa. Nga na po kay verse John 15, verse 8, napaparangalan ang Ama kung kayo ay namumunga ng sagana at sa gayoy napapatunayang mga alagad ko kayo. Kaya po kalago. Bilang katiwala, be a fruitful steward. Pero atin munang kilalanin ng tao bilang isang tagapamahala ng daigdig. Bantabalo tayo po in kaya katamong kinatatayuan, keti, yato, bilang katiwala. Nga na king Genesis 2, verse 7 and 15. Pagkatapos ginawa ng Panginoon ang tao mula sa alabok. Hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Inilagay ng Panginoon ang tao sa halaman ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Kaya kakaiba at espesyal ang tao sa lahat ng nilikha dahil sa taglay nating kaloob niya. We are God's special creation. Kakaiba at espesyal ako dahil lawin tayo karening susunod at teksto. Nga na po king Genesis 1, 26-27. Ayan na.
Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. We are created from the image and likeness of God. Nanong larawan yan? Larawan ng kabanalan at kadakilaan. Sabi sa Genesis 1:26-27, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likahin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa lahat. Nilalanggan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang, isang lalaki at isang babae. Walang dual gender, isang lalaki at isang babae. King Genesis naman 2, verse 7, nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok. Bakit kaya alabok ang ginamit ng Panginoon? Let us see. Ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok. Verse 7 yan. Nang likahin ng Diyos ang tao, gumamit siya ng lupa. Sinadya ng Diyos na ang tao ay magkaroon ng natatangi at natural na kaugnayan sa lupa upang siya'y maging magaling na tagapamahala ng lupa, ng daigdig at ng kalikasan. Ang lupa ay bahagi ng tao, kaya't meron siyang natural na pagmamahal dito. Di ba? Kaya bilang tao talagang kaya tisulip mo neboring lakwan eh. Pero tandaan tamo po, tayo ay isang katiwala. Kaya ang katlo, Genesis 1 verse 28, balikan tayo po in creation. Ginawa ng Diyos ang tao bilang kanyang kinatawan o steward. Sabi, nasusulat, binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda at tubig, sa mga ibon sa impapawid at sa lahat ng hayop na nasa ibabaw ng lupa. Yan tayo. Kaya, King Psalm 24 verse 1, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon. Sino ang mga naroon? Tayo. Ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang nagmemay-ari ay si Yahweh na ating Panginoon. Na ating Panginoon. Dahil dito, lagi nating alalahanin na ang daigdig na pinaninirahan natin ay sa Panginoon at ito ang naghahayag ng kanyang kapangyarihan at kadakilahan at karangalan. Buong pusong pasalamatan natin ng Diyos. Nilikha niya tayo na katangi-tangi at kakaiba. Naway maging mabuti tayong katiwala sa ating sarili, pati na sa ibang nilikha ng Panginoon. Ang ating buhay, ang Panginoon ang siyang may akda. Now, what is stewardship? Ano ang primary role na ginagampanan natin bilang kanyang katiwala? Tayo ay katiwala ng ating buhay at lahat. Ang Kristiyanong katiwala ay isang malaya at may masayang pagkilos bilang isang anak ng Diyos sa pangangasiwa ng lahat ng buhay at yaman para sa layunin ng Diyos. Atin niya po, sa layunin ng Diyos. Kaya we must live our life according to His purpose. As steward, tayo ay tumanggap ng pansariling pananagutan sa Diyos. Kaya atin tamang personal accountabilities. Datang hingaldo, makiyarap na kayo. Para sa tapat na pangangasiwa ng ating buhay. Tapat na pangangasiwa ng ating buhay. Ang tawag dyan ay stewards of life. Ang Panginoon ay nagtiwala na gagawa tayo ng kabutihan. At tayo naman ay nananalig na bibigyan tayo ng lakas na mamuhay sa kabutihan. Mayap. Binigyan din tayo ng laya, free will, kung ano ang gagawin sa ipinagkatiwalang buhay upang mapangasiwaan natin ito na punong-puno ng katalinuhan, katapatan at karangalan. Mangibaboy tan dignidad, integridad na ning tao. Ang mga katangiang ito ang siyang nagbibigay ng dangal at dignidad
sa ating katayuan bilang isang tagapamahala. Kaya stewardship is a path to holiness, daan patungo sa karangyaan at kabanalan. It is not just a method of fundraising or pagpapakayaman, but by returning a portion of the time, of the talent, of all the treasures we have each received. Kasi bawat isa ay tumanggap. Kapatid, ating pamagsulit, pagbibigay sa tunay na nagmemay-ari. Kaya in key verse, ane po kalago in English, 1 Peter 4 verse 10, nga na each of you should use whatever gifts you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Kasi dininanakatambi ang ponda kalakaloob na ninggino. Kaya kadalasan, kapag pinag-uusapan ng paksa sa pagiging katiwala, ang kakatamang isipan ay natutuon sa pananalapi. Bakit kaya? Sa pananalapi, paano pangasiwaan ang ating yaman at kung paano dapat magbigay sa gawain ng Diyos. Ang ukol sa pananalapi ay isang bahagi lamang ng ating responsibilidad bilang mga katiwala ng Diyos. Ang pagiging katiwala ng Diyos ay higit pa kung paano tayo magbibigay sa Diyos at kung paano natin pangangasiwaan ang kayamanang ibinibigay sa atin. Magkalubkapin, nung alinamang bukalking puso alang tula. Nonsense. Kahit magbigay ka pa ng 10%, 20%, nung parangalan mo, ala. Kaya higit sa pagbibigay, the best offering we can give is our living life. Surrendered life. Kahit na tayo pa ang nagpapakahirap upang makamtan ito, ang totoo, wala talaga tayong maituturing na sariling atin. Ang lahat ng bagay dito sa Sansinukob ay mula sa Diyos. Nga na King Psalm 24:1, ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito, ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito ay sa Panginoon. Kaya, in Psalm 24:1 na yan ang talatang nagsasabi na tayo mismo ay pag-aari ng Diyos. Tayo ay may tungkuling pangasiwahan ang anumang bagay na inilagay sa ating mga kamay para sa kabutihan lamang. Alang-along corruption or whatever, alipan sarili. Okay, narito ang ilan sa mga dapat nating pangasiwaan. At lula mo po, rin katamong talakayan. The steward of salvation, yung katamong biya spiritual, the stewards of time, and the steward of treasures. Kasi lunga rin, pupunggula na nala po. Okay, balikan tayo itong the stewardship of salvation, buhay spiritual. Nga naking 2 Corinto, sulat ng Apostol Pablo, Karintao Corinto, chapter 6, verse 1. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandaang loob na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Binyene ning Ginoo, alaing tinagan kaya, buong biye binyene kaligtasan. Pagkabiye mo niya mo, kaya sa sayangan ing biyay ni. Pati na physical katawan because this is the temple of God. Ang ating kaligtasan at kagandahang loob ng Diyos ay dapat napahalagahan, huwag sayangin. Pangasiwangan ito ng maigi. Ito ay dapat napalaguin. Naburigin ng Diyos ing mamungo. He wants us to be fruitful. Kaya yung pinili kong tema is be a fruitful servant. Mayroon tayong responsibilidad na pangalagahan at palaguin ang mga ito kung paano may tungkulin tayo na ingatan ang ating katawang physical. Alam mo, physical na pami kakatawang kasi malalakawan niya na sometimes, hindi spiritual. Pakabisyan tamo, ini, itang akakit na ring mata, itang luwal alagu. Pero itang kingkilub, matsura. Kaya ang kalaguan sa buhay espiritual ay nakakamit sa pamamagitan ng pagnanais na maging kawangis ni Hesus Kristo. Itaing susi. Pagkatapos na maranasan ng isang tao ang kaligtasan, ang bagong Kristiyano ay nag-uumpisa sa proseso ng paglagong espiritual. Mo minsan,
kamtan me kaligtasan alana sesen me, it is a long process. Sa layunin na umunlad sa pagiging Kristiyano, ayon kay Apostol Pablo, ito ay nagpapatuloy na proseso habang nabubuhay ang Kristiyano dito sa lupa. Kaya ing manatili hanggang wakas, iyaing miligtas. Kempong Pilipos, chapter 3, verse 12 to 14, yapin po yaytang paksana, pagkakaroon ng buong karunungan ni Jesucristo. Nga ng Apostol Pablo, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito at hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan ng aking pagkatawag. Dapat makanyang tamo mo rin. Kaya tamo isipan naganap na naatyuta na nga. Diba? Kaya pakyapusan tayo po, ibyan ng Apostol Pablo, may itong yang maragula inspirasyon. Dapat tayong magpatuloy na ang buong sikap sa pagkakaroon ng mas malalim na kaalaman ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya ang paglago ng Kristiyano ay nangangahulugan ng radical na pagsasaayos ng mga prioridad, pagbabago ng layunin, tang mula sa sarili tungo sa pagbibigay ng kasiyahan sa Diyos at sa ibang tao, ating kapwa. Kaya ang susi sa paglago ay pagpapatuloy, pagtiyatsaga, pagsasagawa ng mga bagay na alam nating nakakapaglapit ito sa Panginoon. Things that draws us closer to the Lord. Aliwa itang lalaw, tamo king Ginoo, tutulak na katang palayo. Kaya ang mga gawain ito ay tinutukoy na espiritual na disiplina. At tamo dapat disiplin na kinapapalooban ng gawain ng itang pagbabasa ng Biblia, pamag-aral. Ang timoy gagawa ta ngayon. Makanano kasing pakimbali nung impocus mo alaking Diyos. Pero this is the best worship we can offer in sanctuary. Lukluk ka mo, akit mo ni Diyos. Makipagtalamitan. Kaya, sabi po sa Galatia 5:16 na dapat tayong lumakad sa Espiritu. Walk in the Spirit of the Lord. Ang salitang lumakad ay actual na nangangahulugang lumakad ng malinaw sa layunin ng Diyos. Sa layunin ng Diyos. Kaya ang kapuspusan sa Espiritu ay nangangahulugan ng nabubugay tayo na kontrolado ng banal na Espiritu. Let Him be the controller of our life. Aldo, habang nagpapasakop tayo sa pagkontrol ng banal na Espiritu, makikita din natin ang pagdami ng bunga ng banal na Espiritu. Ito ang katangian ng kalaguang espiritual. Kaya king Galatia 5:22, akitala retang the fruits of the Holy Spirit. Dapat dito, bilang Kristiyano, mahiyakit laki katamo, masasalamin lo. Alagone po. Tayong mga Kristiyano ay binigyan tayo ng Diyos ng lahat ng kailangan. Kaya retang kaloob ng Diyos, marakal na po din, spiritual gifts. Kaya pong sulat ng Pedro, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na maka-Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Mababasa po yan kay 2 Peter chapter 1, verse 3. Ang Diyos lamang ang pinanggagalingan ng lahat at ang lahat ng paglago ay nakakamit natin dahil sa kanyang biyaya. Sa pamamagitan niya, responsable tayo na magdesisyong sumunod. Tinulungan tayo upang maunawaan ito nga na tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo ay mamuhay na maka-Diyos. Lago na po. Ito ay dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya
ang kabutihan. Sa inyong kabutihan, ang kaalaman. Sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan. Sa inyong katatagan, ang pagiging makadiyos. Wala. At sa inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapwa, ang inyong pagmamalasakit. Iyon ang pag-ibig. Kaya let us be motivated with love. Ang mga katangiang iyan ang kailangan nating taglayin at pagyamanin upang makilala kung sino ang ating Panginoon at kung sino ka bilang kanyang nilalang. Lagi nating idalangin na bigyan tayo ng kapangyarihan na nagmumula sa banal na Espiritu upang magawa natin ang kanyang mga aral at tulungan tayong maging matapat at malugod. Kapatid to, nga na King Psalm 116 verse 5, the Lord is gracious and righteous. Our God is full of compassion. Malugod yung Ginoo. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. At sa kanya tayo magsusulit. Ito, inkyakatam, isam O tamirasta ka rin, mo makapagsulit. Hebreo 4:13. Ang lahat ay hayag sa Panginoon. Kaya let us live a life that is surrendered and pleasing to God. Mamuhay tayo ng buong karangyaan. Number 2, the stewards of time. Mahalaga po yung time. Nga na King Efeso 5:15, 16. Therefore be careful on how you walk, not as unwise men, but as wise, making the most of your time or redeeming time, because the days are evil. The days are evil. Ngayon yung panahon tamo, ngayon yung kapanahunan tamo. Lahat makapagsalita, malapit no. The days are evil. Maraming tao nagsasayang ng napakaraming oras. Ating kasabihan na time is gold. Tutuya po ito. But for me, time is life. Time is life. Kasi pag sinayang niya kaya kang oras o panahon kang ring alang walang kwentang bagay, for sure, masiraya imbi. Nung eme gamitan ng oras ing panahon mo, tumuwa ka. Masiraya imbi mo. Ala kang agawa. Emo ni abalik ing panahon, alinipas. Napakahalaga ng bawat sandali. Isipan tamo po na bawat pinito ay katumbas ng pagpapala. Kaya nung migpabaya ka, may sayang ing oras, ing minuto, isang taon, mo bahalo matuwa na ka. Nung makanano kanyang anak, ang gangin ni makanyang ka, ala kang big accomplishment. Atin ka bang bunga kanita? Atin ka bang bunga? Di ba? Totoo na sa mga taong tamad at walang ginagawa sa buhay, hindi nila nakikita ang kahalagahan ng bawat oras. Tutuya mo yan. Karin taong matamad, bisang magsikap. Di pansinin oras. Come what may, garam. Come what may. Ngunit tayong mga Kristiyano ay hindi dapat na magsayang ng oras sa buhay na ito. Buti na mo, kaya liwata po, pinapahalagahan at pangasiwaan natin ang ating oras, gamitin natin ang bawat sandali sa ating buhay sa mga bagay na makapagbibigay lugod sa Diyos. Maging balanse tayo sa paggamit ng ating oras. I-balance tayo yung time. Kaya itang time management, po kalago. Sayang, ang mabuting katiwala ng Diyos ay pinangangasiwaan ng kanyang oras. Pota po magsisita mo, sayang. Nasa huli na ang lahat ng pagsisisi. Kaya katao po, time management, gamitan tayo. Gamitan tayo. Kaya stewardship does not only involve our time, it also involves our money, our wealth. Bagay pahalagahan na rin aliwa, igit pa king oras, o sometimes igit pa king biye spiritual. Bakit kaya? Munta tamo po kay number 3, the steward of treasures. Emo money kundi the steward of treasures. Layan tayo. Kaya pong Lucas chapter 16 verse 10 to 11.
Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? Sa tunay na kayamanan. Jesus is saying that if we cannot be trusted with something as temporal and fleeting as money, He is not going to trust us with the truly valuable things of the Spirit. If we have not proven faithful with little, we will never be entrusted with much. Then Jesus tells us that you cannot serve two masters. You cannot serve both God and money. Truly, honesty, tiwala, yaing susi when it comes treasures and wealth. Now, how to please God? Paano natin masisiyahan ang Panginoon sa mga ibinigay niyang treasures sa atin? King Hebreo 13 verse 16. Dakal ko po kingwang reference. Banta, nila magsimula ka na ako reti. Hebreo 13 verse 16 nga na, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Kaya how to please God? Paggawa ng mabuti at tumulong sa kapwa. Matutuwa, malulugod ang Panginoon kung patuloy tayong maging mabunga bilang kanyang katiwala. Ang katangian ng mabuting katiwala, sinabi ko na din, ay mabungang paglilingkod. Be a fruitful servant. Si Yahweh ay handugan mo bahagi ng kayamanan. Pinakamainam na ani mo sa kanya mo ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Ay kalago na po. Kawikaan 3, verse 9 to 10. Tunay na napaka-generous ni Lord. Handungan me, pero ibalik na kaya ka. Siksik, liklik, umaapaw. Unlimited blessings. Tandaan tayo po ito. Kawikaan 3, 9. Ibalik na kaya ka, nano maning binye mo, higit siksik umaapaw. O ini, something nga po ini, how to handle money matters. How to handle money matters. Ken Fung, duwala pong reference ko, ayan. How to handle money matters. Ang ating yaman ay gamitin para sa kapakanan ng ating pamilya. Number 1. 2 Corinthians 12 verse 14. Ang ating yaman ay gamitin para sa kapakanan ng ating pamilya. Pag sinabi ng ating pamilya, hard work, malinis na pamumuhay. Kasi pag ing pamilya is the first family of God. Karinya mahuhubog in tao. Kaya pin priority ya ing pamilya. Second nga na, gamitin ang mga yaman sa pagtulong sa kapwa. Efeso 4:28. Di ba, ana, ang katangian ana, ay ang pagbibigay. Pagtulong sa kapwa. Nanyawari ang kautusan, if you love me, ano, love others. If you love me, love yourself. Love yourself. Love others as you love yourself. Kaya pagtulong sa kapwa. Nanay yung kaya katamong moto, lumuban samba, luwal ban sumuyo, kanitami apakit yung pagiging disipulo. At kay number 3, gamitin ang mga yaman sa gawain ng Panginoon. Sa gawain ng Panginoon. Mag-move ya ba, mamungaya ba ang ministeryo nung alayang puhunan? Lumakad ya ba? Makanano tamong simba. Salamat, generous ya. Disciples UMC, salamat. King lugod na ning Ginang Diyos, king kayang bihayang pigkalom na kaya katamo, mi talakad dya po ini, dakalyang ginamit at tao. Kaya let us be generous. Tayo paborin yung kaya kataming iglesia, yung ministeryo. Tayo po paborin, United Methodist Church, na anumang reliyon, basta't involve yourself in the works of God. Tala po kakalingwan din. How to handle money matters, gamitin ito
sa pakanan ng pamilya, sa pagtulong sa kapwa, at sa gawain sa Diyos. 1 Corinthians 6:1 and 2. Kaya ang layunin ng Diyos sa paglalagay niya sa atin bilang kanyang mga katiwala ay ang pagkakaroon ng maayos, balanse, matagumpay at nakalulugod na pamumuhay sa kanyang harapan. Kung tayo ay abusado o nagsasayang lamang ng oras sa walang kabuluhan, masasabi mo ba na ikaw ay mahusay na katiwala? Hamon niya po. Masasabi mo ba na ikaw ay mahusay na katiwala? Sa talinhaga tungkol sa 3 alipin, pamilyar po yan. Makikita sa Mateo 25, verse 14 to 30, ay nagtuturo na umaasa ang Diyos na gamitin natin ang ipinagkatiwala na may pananagutan, commitment, responsibilidad, at ilagay ito sa pinakamahusay na pagkakataon kung saan ito lalago. Katandaan tayo po yan, din tayo last Sunday. 3 alipin. Pigkaluba niya pong 5,000, 3,000, and 1,000. Lahat ay binigyan. Pero bakit hindi pantay-pantay? Kasi ibiyenen ng Ginoo agpangketang-ketang kapasidad. Kaya itang dinina ng 5,000, pepalaguhan with effort, with hard works. Kanya inya migsulit ya. Iti may gawa yung triple or double. Itang kadwa, makanyan mo rin yung gawa na, 2,000 migdobli ya. Pero nano yung gawa na, nitang dinina ng 1,000, kanya dinina na yung 1,000 mo, why? Uling ita mo yung kayang kapasidad, pero dinina na yung chance ng Ginoo. Dinina na yung pamuhunan, pero nanong gawa na, migsikap. Tutuyang matamad, mamasaya mo, na yung gawa na, kitkot na yung muking gabon. Baka nita po, ang datang yaan, ang tunay na nagmemay-ari, mawala, isauli kayo mo. Nung makanano na yung binyeka ko, makanyang kayong isauli. Naning gawa ng Ginoo, taong matamahad. Alakang lugal kayong kakong kaharian, siya ay itinapon. Di ba? Siya ay itinapon. Ngayon sinabi ko, hard work. Ano ba ang mali sa pagsusugal? Okay, kaya po pwedeng ebanggitan. Ano ba ang mali sa pagsusugal? Ang isang malaking problema sa sugal ay salat o kulang ka sa pagtitiwala sa kaloob ng Diyos sa atin. Kulang ka sa tiwala, kulang ba? Ang sugal ay umaasa sa swerte lamang para umunlad, para manyambut, para manalo. Hindi pinaghihirapan. Ang mga panganib na maaaring makuha sa sugal ay kasakiman, pag-ihimbot, at igit sa lahat, pagkalulong. Pagkalulong. Yan dakal pong sugal Kahit kay internet, dakal. Mo online sabong. Pero naning malilyari, kulang lagu, kembya espiritual, de agyo, mararahig la. Nuwa rin la, sila ay nalulong. Kaya talaga kasaikiman. Kasi bisa kang manyambot kasakiman. Minyambot kapin, talunan naman ding aliwa. Pag-iimbot, bisa kong manyambot maragul. Pero retang simbot mo nga reta, karen lang aliwa. At pagkalulong. Pag may lulong na ka, may paboren na, itang kaya kang personal dapat gawan. Pamilya mo, obligasyon mo king Ginoo, masira pati karir mo. Kaya think about money in these 3 simple terms. O iniimpera. Pera. Number 1, money is a trust. Money is a trust. It pertains to honesty and trustworthy. It is something God has entrusted to our care, something which belongs to Him, but which He has given to us to invest on His behalf. If He trusts us with little, He will trust us with more. That's why He says, He who is faithful in every little thing is faithful also in much. Kaya money is something God has entrusted to us. It is a trust. Pigkatiwala ni Keko. Okay. Number 2, money is a tool. Nani mo rin sabihan ng tool? Gamit. It implies to be used. Gamitan me, di ba? Dakal ka tools. Na wala gagamitan din. Para gamitan mo la. Yan, kagamitan. Kagamitan niya mo yung pera.
may Panginoon, may gagawang top priority, may gagawang bala mo Diyos. It is a tool. Gamitan niya for achieving your goal. Puhunan niya mo. To the one who is spiritually minded, money is never something which should become an end unto itself. But rather, it is merely a tool, something which is to be used to accomplish a greater works or a mission. Yeah? Kagamitan niya mo, gamit niya mo, gamitan niya. And number 3, money is a test. Wow. Bakit test? To test your capability and capacity. God often give us something of lesser value to see, to test, if He can trust us with something of greater value. Kalupan niya po nitang trust, elamiya liwa. Kaya, lawin mo yung biye mo, talan ka kayang maragol, subukan mo ka kaya mi pariwara, sumulong ka kaya, o impera, allowed na kaking Ginoo. It is a test. Kaya nung agyong talanan ing responsibilidad bilang katiwala, kareng yaman aren, lalo meng aliasese ing de espiritual. Kaya it is a test. Di ba? Alago na? Yan miga atin tamong self-reflection. Kay ba talang dimdam, deng mahalagong aral aren. What is the value of treasures? Let us have a self-reflection. Number 1, sa tingin mo ba, kawalan ang pagbibigay? Bakit ka makaibye? Is it kawalan? Keng offering mo. Di ba? Na ako babanggit. Bakit ka makapag-ibye? Samantalang ating ka resources. Resources, iya mo money. Kawalan ba ang pagbibigay? Ing Ginoo naburi ing ema mo nga. Walang lugar sa kaharian ng Diyos ang hindi pagbibigay. Kadwa, are you a fruitful steward of God? Check your heart. Alwa itang lawenta mo, itang katuruan. Nune, check our heart, self-evaluation. Are you a fruitful steward of God? Bilang mabungang katiwala, masasabi mo bang mabunga din ba ang iyong paglilingkod sa Diyos? At yun nga kaya ka po power, fame, stable na po, yung kaya kambye. Pero asabi mo ba, kahit at yung kaya ka ingyaman, nung alakang personal commitment, alakang obligasyon king Ginoo, may balo yung paglilingkod. Masasabi mo ba? Kaya bilang mabungang katiwala, masasabi mo bang mabunga din ba ang iyong buhay paglilingkod? Kaya let us have faith declaration. Ipahayag natin ang ating buhay pananampalataya. Nga na po king Isaiah 7:9, pakaintindihan tayo po, namnaman tayo. Book of Isaiah, chapter 7, verse 9. If you are not firm in faith, you are not firm at all. If your faith is not enduring, you will not endure. Ikaw ay mapapahama pag hindi na natili ang iyong pananalig sa Diyos. Kaya po itang pamanyese kitang biya espiritual, faith. Tayo po, lalako, pakabisyan tayo. Ita yung primary goal. Nung alakang pananalig, kasalpantayan, nanumang po, ing material abagi at tsuketi, those are only worldly things. Temporal mo po yan, temporary. But the eternal gift, eternal treasures is salvation. Kaya let us have faith declaration. Kaya kailangan maging aware, maging conscious, maging maingat, maging mapagmatsyag. Ang mga matuwid ay kailangang mabuhay sa pananalig. At ang mga nananalig ay dapat laging nakasalig at nakahilig sa mga gawain patungkol sa Diyos. Lagi na pong sasabihan, laging pastor yan. Kaya nung ating kang focus, makiramdam ka. Kung meron kang pandinig, ikaw ay makinig. Kaya nano pa yung dapat sukat gawan? Let us have faith declaration. Pag sinabing faith declaration, gawan mo yan. I-declare mo, gawan mo.
may pwedeng dayaanin kaya kang sarili. Holding on to our faith in Christ. Panatiliing matatag. May lalawot in kaya kaking Ginoo. Yan po ang tuturo kong Bible study. May kakawani in sarili mo. In Ginoo king biye mo. May lalako. Holding on to our faith in Christ. Kadwa, restoring our relationship with God. Kasi everyday may kakasala tamo Tao-tamo mo po. Everyday. Let us restore, let us revive, let us repress our faith. Subukan niyo pong esing ba? Pantunan Subukan mong tuknang. Dati kang ma-involve in the works of God. Na didimla ka. Pwede nga dimla po. Once na magpainawa ka, dimla ka kasalpantayanan. Once na melulong ka, ayag ka, kitang mali, kitang eustum, dalan, dimla ka. Kaya restore our relationship with God. May paboren kakawani itang relasyon mo king Ginoo. Live a straight line. Pining krus, makanya niya po Love of God. Live directly to God. At kitang pamanukyat mo kayo, vertical. It is the love of others. And 3, connect with God every day. Pray without ceasing. Kaya gawin ninyo ito, nakitang verse 7, para kayo ay makapanalangin. Kasi panalangin, prayer is our communion with the Lord. Nung kabiyasang manalangin, ninong laging manalangin. Marimla ka kasalpantayanan. Pero nung magbabad ka king panalangin, presensya na ng Ginoo at syuke ka. Abak pa, aduan mo Without the presence of God, ay makalunos ka. Makalunos ka. Kaya tandaan tala po, naning dapat sukat gawan, holding on our faith in Christ, restoring our relationship with God, and connect with God every day. Pray without ceasing. Ating pagnilay-nilayan ng buong puso ang tunay na katayuan ng ating buhay, pagkatao at pananampalataya sa banal na kalooban ng ating Panginoong Diyos. As fruitful steward of God, be a blessing to others. Be a blessing to others by learning how to serve, by learning how to share, how to give, how to save, and how to spend. Diba yung kataruan tamo kaya tamo? Work as you can, earn as you can, save as you can, give as you can, love as you can. Yan yung kikatang katuruan. Kaya let us be fruitful to what God has entrusted to you. Tandaan tayo po, John 15, verse 5. Be fruitful to what God has entrusted to you. In Christ we can. Imposible ba? No. In Christ we can. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Manalangin tapo. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Ginoo, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa aming buhay at sa lahat, Panginoon, ng mga biyayang iyong kaloob. Papagharihan mo po ang katuwiran, ang ustisya, ang kalinisan at kaayusan sa aming buhay pananampalataya at maging sa labas na aming kinagagalawan. Lord, patatagan mo po ang aming pananampalataya. Dagdagan mo, Ginoo, kaya kaming kasalpantayanan. Palakasan mo kami at bigyan ng bagong pag-asa sa kinakaharap naming ngayon. Pandemya, salamat Panginoon, unti-unti na kaming nakakabangon sa COVID-19. Panatiliin nawa kaming ligtas, lalo na Panginoon, ang aming mga spiritual leaders, political leaders, at mga frontliners. Bigyan mo po sila ng pusong makadiyos, malinis, matuwid, at may takot sa iyo. Lord, cleanse our heart and make us generous, mapagbigay, totoong mapagbigay. Maraming salamat po sa iyong pag-ibig, sa iyong kadakilahan at kabutihan. Lord, we give back all to you the praises and thanks, praying all this in Jesus' name. Amen. Dakal pong salamat.
grasya. King metiyaing magligtas, uli kong marawan. Dapat tunay iti baluko, kakunatigko, kiyang pakalulu. Liguran ako ning Ginoo, inyaing beku bayu. Eku baldugan, malaning katasan, ingsal pantaya ninuman, tinyang kaligtasan. Dapat tunay iti baluko, kakunatigto, kiyang pakalulu. Liguran ako ning Ginoo, inyaing beku bayu. Ginong Diyos, dakalabage ing emi aintindihan. Ating kutang madalas kay kami kukutang. Nanuing at suke kami. Ban kanita lakwan niya ing banwa at lukasye ing kay kayong tron. Nanuing at suke kami ban kanita. Tanggapan niyo ing hanggang kasakitan. Ating mate, karin king krus, ning Kalbaryo. Ginong Diyos, salamat kaniting kayaldawan. Minsan pang pepaganakayo kay kami nung ninuy kami Ginoo. Tao kaming iba't king alikabok, opo iba't king alikabok, pero Ginong Diyos, gewayo kaming kawangis yu. Salamat po Ginoo. Meging aduang pagkakataon, ay kami Ginong Diyos, kewayo kaming at tinuring nyo kaming kay kayo. Lelangan nyo kami. At inyang mawala kami uli ng kasalanan, Ginong Diyos. Tinubos nyo kami. Nya Ginoo, ingke kaming bebandiye. Sukat mo at marapat mo Ginong Diyos, kingke kaming biye, ika-ingke kaming asuywan, ika-ingke kaming aparangalan, at ika Ginong Diyos, ingke kaming pamintuan, karing dakalabage, ake kang pagkatiwala ke kami, sukat Ginoo, daptan milang mitmong katapatan. Salamat po Ginong Diyos. Pagkatiwalan nyo kami. Emo kingke kaming sariling be. Nepa naman maging kingyatong kekang lelangan. Pagkatiwala yun lang maging din kay kaming sambahayan. Pagkatiwala yun maging ing talento, ating salapi. Ginong Diyos, sana ing bagay iti.
maging kaya kaming ikasira. Nune pa naman Ginong Diyos, maging kaya kang ikatula. Uling gagamitan miti. Kingmit mong kapamintuan. At maigit ulining kaya kaming lugod kaya kayo. At ning kaya kaming kasalpantayanan. At kaya ben na Ginong Diyos, ing pamangilala, kingke kayong ganaka, kingke kayong katapatan. Bagay Ginong Diyos, ay sukat, ing kami maging mayap, akatiwala. Ing kami maging mayap, apilubluban. Ing kami maging malugod. Ingay kami maging mapami. Uling aliway ti Ginong Diyos, ingke kayong kaburian. Diyos kayong malugod, at kayong minunang linugod kay kami. Kailangan da kayong luguran. At kailangan ming pasalamatan. Ingke kayong lugod at katapatan. Anong sano Ginong Diyos, magbungang mayap, kingke kaming biye. Kapaldanan, kingke kaming kapanamdaman. Sikanan, kingke kaming kainan. Tula, kingkalungkutan. At dakal pa Ginong Diyos, bagay mayap. Anong kay kaming bilangan Ginoo emi, ag yung bilangan. Ginong Diyos, salamat po. Kingke kayong manatiling lugod at katapatan. Salamat. Ingke kaming be patuloy meng pagkalub, kaya be naning sikanan at dingaliwa pang bagay mangayap. Sana po Ginong Diyos, apasalamatan da kayong lubos, kingke kayong daraptan kay kami. Sana po miya pagkahiting kay kaming biyeng, kay kaming oras, kay kaming panahon, kay kayo. At salamat ka rin kay kayong anak Ginong Diyos. Anong sanong ahintindihan da yung bagay iti. Ureti Ginoo, likwan dalapan samantala, ding karelang pibale-bale. Malyaring panwalan da Ginong Diyos. Itiing pe kamayap at sagradong bagay karelang daptan. Kaniting kayaldawan. Ginong Diyos, king be, king oras, anong sanong pagkalubda kay kayo? Panwalan mi Ginoo. King deti tumbasan nyo la. Emu ning karelang babye kay kayo. Nune pa naman may git pa. Ing siksik liglig at maglapo. Ya Ginong Diyos sing kay kang pagkalub karela. Salamat po imbalam metong kay kang ingat, ing kay kang saw. Yang manatili mong ipagkalub karela. Tanggapan mo ing karelang kapasalamatan. Tanggapan mo Ginong Diyos, ing karelang kapurian. At patuloy mo pong gamitan anting sulu at antimurin ang pongasin. Akaringaliwa, munielang tula. Salamat po. Kaya kaming ginuking kek nga nakaginamit, kaya kang meging panasbuk, salamat karing malino, mensayo makapatungkol kaya kami bilang, kaya kayong pagkatiwalan. Salamat po o Diyos, patuloy pong panwanan, i-bless, bilang lay leader ng Iglesia Ginoo, panatilan mo yung kayang maya papami bebe at maging pialimbawanan ding dakalalay ko king iglesyang iti.
Salamat po, Ginoong Diyos. Dakal pong salamat, king kayong lugod, king kayong katapatan, at king pamagiyong sagana, king pamagkalub. Karing dakalabage, mangayap, karing kayong anak. Salamat po, iting kaming panalangin, king lagyo ng Jesus. Amen. Alpainge kutalus, king apat na ning Diyos. Espiritu ng tubod, yang kapusasao, dapat tunay iti baluko, kakunatigto, yang pakalulu, liguran ako ninggino, inyaing beku bayu. Tanggapan niyo ing bendisyon. Kaya bening pamipanuan, kaya kayo ning Diyos, sigpa, anak, at banal na Espiritu. Ing kayang lugod, amaglapo, yang kaya kayong tanggapan. Ing kayang lunos, ing kayang pamamatawad ang timurin. Kaya bening kapayapan at tula. Ngeni at tanggana king kapilan paman. Amen. Shalom to you now. Shalom.